po mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, we worship you, God. Thank you so much for tonight, O God, na narito po kami, O God, na makikinig ng inyong po mga salita. I-bless niyo ang bawat isa, Panginoon. Bless your word tonight, O God. Ano man po yung purposes niya, Panginoon, ay mangyari sa gabi ito. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral sa libro po ng Matthew. At the Lord is teaching us the kingdom of God. We are talking yung mga nakaraang linggo sa buwan na ito ng Pebrero, still in the book of Matthew. Kung ano po yung kingdom ng Lord, una, di ba, na isa, kailangan maging converted ang bawat isa. At hindi lang yon. After you are converted, mga kapatid, ay hindi na nag-stop doon if you wanted to enter in the kingdom of heaven, in the kingdom of God. Everybody wanted to go inside the kingdom of God. Sino po ang ayaw pumasok sa kingdom ng Lord, mga kapatid? Sino ang may gustong pumasok sa kingdom ng Lord? Amen. Lahat po tayo gustong pumasok, but not everybody can enter in that kingdom. Entering the kingdom of God, mga kapatid, there is always a standard and requirements para makapasok doon. The teaching of Christ told us to be like a child. Paano ba maging like a child? Hindi yung isip bata. Hindi yung nagtatantrums. Hindi yung yun, isip bata. Yung isip bata. Be like a child. Una, maging humble ka. Huwag kang kakatisuran sa loob ng iglesia. Ano pa? Be a good example. Nagiging good example ka ba? Beware of being an arrogant. Yan ang sabi ni Pastora nung last na sermon niya. Yung mga hindi po nandito, yun po yung last na topic ni Pastora, yung sa nakalipas. Naalala niyo yung title nun? Si Pastora lagi nag-aano ng title. Ano yung title? Sinong nakakaalala? May pansit mamaya. Si Pastora din na one of 99 yung sa so, may pansit mamaya si Pastora. Plus Shanghai. Beware of being an arrogant to this little one, sabi ng Lord. And yung on how to deal the brethren inside the church. Those are the characteristic and standard ng Lord to enter in the kingdom of God, mga kapatid. At sa gabing ito, as we continue yung ating pong pag-aaral, sinasabi pa ng Lord sa atin na magkakapatid, mga kapatid, ang isang bagay, you are humble, you are not a stumbling block sa loob ng iglesia, nagsiset ka ng good example sa mga kapatid. But if you don't have this character na sinasabi po ng Panginoon, mga kapatid, na ating aralin sa gabing ito, baka hindi ka makapasok sa kingdom ng Lord. As we go on, di ba, sinong pinakadakila? Sabi ng Lord, nag-set siya doon, kung hindi kayo magbabago, hindi magiging katulad ng batang ito, di ba? Hindi kayo makakapasok sa kingdom, di ba? At yun
Yun yung mga pinag-aralan natin, and so on and so forth. Lumapit si Pedro. As they are tackling those things, mga kapatid, sa verse 21, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? There is a question while Jesus is explaining about the kingdom of God. O maging katulad ka ng bata, maging humble ka, huwag kang maging stumbling block, maging maayos ka, maging good example ka sa loob ng iglesia, huwag kang maging arrogante sa mga maliliit na ito, sabi ng Lord. And Pedro is hearing, so as, di ba? Linggo-linggo, mga kapatid, na tayo po ay nakikinig ng salita ng Lord. At ang tanong ni Pedro, isang question, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? Take note of that. Kapatid yung nakasulat doon. Sino ba yung mga kapatid doon, mga kapatid? Tayo. Because we are the family of God. Mga kapatid, ang tinuturuan dito ay mga disipulo, mga magkakapatid sa pamamagitan ni Kristo. We are brethren sa loob po ng iglesia. So tayo yung pinag-uusapan sa bagay po na ito. Tayo yung sinasabi ni Peter, ilang beses ko bang patatawarin yung aking kapatid na nagkakasala sa akin? Ilang beses? 7 beses po ba, Lord? Ang sagot ng Lord kay Peter, hindi 7 beses, kundi 7 ulit na 7 yung pagpapatawad. So baka kantahin ninyo, 70 times 7. Oh, 70 times 7 na itong gumagawa sa akin ng masama, Lord. Finito. What Jesus is telling, mga kapatid, the endless forgiveness between you and me, between us, the brethren. You know, the best illustration ng pagpapatawad, kung pagpapatawad lang din ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Ama. The Lord, God the Father. Who are you para patawarin ng Ama? Sino ako para patawarin ng Ama? Your sin and my sin is not acceptable in the kingdom of God. Hindi ka makakapasok sa kingdom ng Lord. Hindi ka makakapasok. Sino ka para pumasok sa kingdom ng Lord? Pero alam niyo, mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Ama at sa pagpapatawad sa iyo ng Diyos Ama, He laid down His only Son for you and me. Kung ilustrasyon lang ang pag-uusapan, mga kapatid, ang ating Diyos ang unang nagpakita ng illustration ng pagpapatawad sa iyo at sa akin, kasi hindi ka karapat dapat patawarin. Hindi ako karapat dapat patawarin. My destiny is to be in hell. Your destiny is to be in hell. But you are here, mga kapatid. We are here. Nandito tayo. Kasi alam niyo, mga kapatid, pinatawad tayo ng Diyos. Kasi alam mo, kapatid, pinatawad ka niya. Katulad ng sermon ni Pastora na hinangon niya doon dito sa chapter 18. Hindi nais ng Lord that you will going to perish. Di ba? That you will going to be perish. Hindi yun nais ng Lord sa inyo, mga kapatid, sa akin. Hindi niya yun plano kailanman. But the sin enter. Kaya nahihiwalay tayo sa Diyos Ama. Nahihiwalay tayo. But something amazing with this God. 'God" that we have, mga kapatid.
kabayaran ng kasalanan ng isang tao ay kamatayan. Pero salamat. Dahil pinakita niya the good example and illustration for you and me. Pinatawad ka niya. Pinatawad niya ako. So Peter is asking a question. Ilang beses kong patatawarin yung aking kapatid. Tayo na nandito sa iglesia. Huwag tayong lumayo, dito lang sa iglesia. Tayo na magkakapatid, mga kapatid. Sabi ng Lord, 70 times 7. Constant na pagpapatawad pala ang gagawin ng bawat isa. Kung nagkasala tayo sa mga kapatid, constant yung pagpapatawad natin sa kanila. Napakaganda lang kasi ang sabi dito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Alam niyo yun mga kapatid, Jesus answered Peter and he said, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Mga kapatid, in the kingdom of God, in the kingdom of heaven, there is unending forgiveness. Kaya pala sa tuwing lumalapit tayo sa Ama, na humihingi ng tawad sa Kanya. Kaya pala sa tuwing nagbabackslide tayo, sa tuwing tumatalikod tayo, sa tuwing pinipili natin yung ating mga sarili, kaysa makinig sa salita ng Lord, you are choosing yourself instead of God. Kaya pala sa tuwing mananakit ka ng damdamin ng iba. Wow. Kaya pala sa tuwing nagsisinungaling ka, sa tuwing nagnanakaw ka, sa tuwing nililid ka, yung sermon ni Sister Meds, nagiging good example ba yung iyong mga paa? Nagiging good example ba ang iyong mga mata? Sabi ng Lord, buting tanggalin mo na lang yan kaysa mapunta ka sa impyerno. Diba? Na kumpleto ang iyong mata. Mas mabuting mapunta, diba? Tanggalin mo na. Mas mabuting walang isang mata, walang isang paa, walang isang kamay, ngunit mapupunta ka naman sa langit. Kaya pala sa mga panahon na pinipili natin ang ating mga sarili, mga kapatid, at lumalapit tayo sa Panginoon, because the kingdom of heaven, there is an ending forgiveness sa atin na mga pinili ng Diyos at mga magkakapatid. Kaya ganun na lamang ang sinabi ni Jesus Christ kay Peter, Peter, that's not 7 times, but 70 times 7. Kaya niyo po bang gawin ang mga bagay na yan? Because in the kingdom of God, there is full of forgiveness. There is a constant forgiveness. You can do that, mga kapatid. As we are traveling in this journey of life, in this journey of Christian life, mga kapatid, are you willing to do that? Na minsan, di ba, there is a cause of division between the church, between the brethren. Are you able to forgive? Because if we don't have this heart, mga kapatid, na marunong magpatawad, this heart that has a forgiving heart towards brethren, mga kapatid, hindi ka anak ng Diyos. Because God the Father Himself ay pinatawad ang bawat isa sa atin. Pinatawad po ang isa sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, tayo, handa po ba tayong magpatawad sa mga nagkasala po sa atin? Na magkakapatid. Take note of this. Mga kapatid, na magkakapatid. Kasi minsan, pinatawad na kita kasi kahit hindi mo sinasabi, if you're not sorry, I forgive you already. May mga ganon, di ba, na statement. Ano yung patatawarin ng iyong kapatid?
Diba? Ano yung, ikaw ba yung, yung nagawan ng pagkakamali or ikaw yung gumawa ng pagkakamali? Diba? There is always like that. Na kung wala palang forgiveness, mga kapatid, wala ka palang forgiveness sa iyong heart, you cannot be able to enter in the kingdom of God. Kasi minsan ano yung hadlang ng hindi pagpapatawad? Unang-una sa lahat, pride. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, be like this child. Kasi ang child na ito ay humble siya. Kasi ang child na ito ay parang hindi siya madaling madali lang siyang makalimot, diba? Yung mga bata, madali lang makalimot, tapos na 'yon. Yung kanilang napasaya mo na sila, na ipaliwanag mo na sa mga batang ito, madisiplina yung mga batang ito dahil okay na 'yon. Makakalimutan na nila 'yon. They forget it. Hindi ko sila sabi, mga kapatid, na may nagkasala sa iyo, hindi mo naman makakalimutan yon. Hindi mo yung makakalimutan. You will always know. Ang sinasabi ng Bible is that you forgive and you give that chance, that brethren, to really continue. Kasi kung ikaw hindi ka nagfo-forgive, it's your burden. Diba? Yung kapatid mo din na gumawa sa'yo ng pagkakasala, it's his burden or her burden too. Diba? Hindi ka makagalaw. Nagkasala ka na, hindi ka makapagpatawad, diba? Masakit sa damdamin, mabigat sa damdamin yung bagay po na ito. Kaya Jesus set a parable na ang sabi dito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong piso. Wow, ang dami, bro. Dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit, pagka alis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Piso yung nakalagay dito. Ilang daang piso. Sinakal niya ito. Sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Jesus continues, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. It's very clear, mga kapatid, yung parable na binigay po ng Lord. Kung hindi pala tayo magpapatawad,
hindi din tayo papatawarin ng Ama. Sabi sa Mark, di ba na, kapag nagpe-pray ka, sinasabi mo doon na, sabi niya doon na, and whenever you stand praying, 11:25 to 26, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. First thing foremost, mga kapatid, na meron tayo nito, yung puso na marunong magpatawad. Yung puso na mamahalin yung mga kapatid. Tignan natin mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5. Yung sinabi ni Paul dito sa loob ng iglesia, kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi ito sa akin idinulot, hindi sa nalalaki ko ang mga bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya nang nakararami sa inyo. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Mga kapatid, there is a very, very good message Paul sending to this Corinthian church na lahat ng iglesia, mga kapatid, hindi perpekto. Walang perpekto na iglesia. May mga umalis because they see something in the church na problema. Kahit pumunta tayo sa ibang iglesia, you can see something there. May problema din doon. There is no perfect church. Mga kapatid, only Jesus gives us perfection, but there is no perfect church. There is no perfect brethren. There is no perfect pastor. There is no perfect leader sa loob ng iglesia. There will always be weaknesses. There will always be problems. There will always arises na hindi natin mapipigilan sa loob ng iglesia. But Jesus said and told to us, forgive. Someone indulge in immorality? Don't close, yes. Huwag mong i-close yung bagay na hindi mo na siya mamahalin yung kapatid na yon. Na hindi mo na siya bibigyan ng pagkakataon, hindi mo na siya patatawarin. Sabi ni Paul, sapat na yung disiplina. Diba? Na ibibigay ng buong iglesia. Sapat na yon, but don't say na sabi ng Bible, diba? Sabi ng, huwag mong, don't be arrogant to this little one. Mga kapatid, bagkos, sabi niya, tama na yung discipline na yun, but comfort this brethren para hindi naman siya masyadong malungkot. Kasi, alam niyo yung mga nagkasala na gustong bumalik sa Panginoon, that God gave them a chance, mga kapatid, na bumalik po sa kanila. Mahirap. Lalo na kapag i-broadcast sa loob ng iglesia ang kanyang kasalanan, he always feels alone and guilty and bakit ko ba nagawa yun? Sakit-sakit naman ang ginawa ko. Pero gusto kong manatili sa Lord. Lahat tayo gusto natin manatili sa Lord. Whatever it is, mga kapatid, ano yung mga nagawa mong kasalanan? Masakit kasi yung broadcast, di ba? Tapos didisiplinahan ka ng church. Kasi yung una, di ba? Kung may nagkasala, lumapit ka alone, hindi siya nakinig, i-broadcast yun sa loob ng iglesia.
yung kasalanan po na iyon. Pero kung hindi pa rin siya makikinig, di ba? Sabi, the Bible says, na itulad mo siya sa mga hindi. Sabi pa nga ni Paul, ibigay mo na siya kay Satan. Baka sakaling magbago siya. Diba? Baka sakaling ma-realize niya ang wala sa Panginoon. Pero we will not close the door, mga kapatid, for those people na nagkasala, nakita natin yung kanilang paglakad, sumesemplang sila, nagkakasala sila. Don't feel na, wag nating iparamdam sa kanila, mga kapatid, na wala silang puwang sa iglesia. We need to be always welcome, diba? Yung mga taong gustong bumalik po sa Panginoon. Kahit na mahirap sa simula. Diba? Kasi ang Lord naman ang nagbabago sa tao. Ang Lord din ang nagtatanggal sa tao. Kung hindi siya belong into the church, the Lord will take that person. Kahit gaano pa siya katagal. Diba? Kahit gaano pa siya katagal ka ilang buwan, ilang araw, ilang ano. Kung hindi siya sa Lord, hindi siya sa Lord. Pero hindi kiniklose ng Lord, mga kapatid, yung forgiveness. Tayo pa kaya? Na mga, kasi sinasabi natin, we are the ambassador of the Lord Jesus Christ. But if we are not showing a forgiving heart to our brethren, mga kapatid, we are not the daughter and the son of God. Kasi nire-represent natin ang Diyos Ama. Diyos Ama, ang Diyos Ama nag-illustrate on how to forgive. Pinorgive tayong lahat, mga kapatid. Pasapas, titawag Ilocano. Ano ba yung pasapas? Ha? Palaspas sa Tagalog? Pangkalahatan. Pangkalahatan. Palaspas yung ano yun, di ba? Yung pinaparade sa ano ba yun? No, sa mahal na araw. Para sa lahat. Sa pasap. Ang dami na natin sinabi. Yan. So, wag natin ipagkait, mga kapatid. Jesus is teaching us on how to forgive. On how to forgive. At huwag din natin sasabihin na forgive and forget. Ang Lord hindi niya na-forget ang ating mga kasalanan. He knows your sins. The Lord knows my sin, but He saw the blood of Christ. Hindi yung kasalanan ko yung tinitignan niya, mga kapatid. So, huwag natin tignan yung mga kapatid na bumalik sa Panginoon. Huwag natin tignan yung kanilang mga nagawang kasalanan. Tignan natin yung pagbabago ng kanilang buhay. Kung paano binabago ng Diyos araw-araw yung kanila pong mga buhay. Kung sino yung mga willing, di ba, na magbago, bumalik sa Panginoon. If they are not willing, it's their loss. Kung ayaw nilang makinig, it's their loss. Di ba? Kawalan nila yon, hindi natin kawalan. Mga kapatid, we are sharing the Word of God. If you wanted to hear the Word of God, hear it. And heed it. If not, hindi ko lost yun. Hindi rin lost ng kahit na sino sa atin. The person who are not listening and take heed the Word of God, mga kapatid, kawalan niya yon. Hindi kawalan ng kahit na sino sa atin dito. Kaya mga kapatid, bumalik tayo sa ating pinag-aaralan kanina. As Jesus set the parable, di ba? Yung taong ito na nagmakaawa, milyon-milyon yung kanyang utang, kapatid. Nagmakaawa siya, lumuhod siya sa harapan ng hari. Pinatawad siya ng hari. Naawa siya kasi yung kabayaran, akalain mo yon, lahat ng kanyang family, ari-arian, lahat ibebenta para lang mabayaran niya yung utang niya. Pero naawa yung hari sa kanya at pinatawad siya.
Ngunit nakita niya yung nakautang sa kanya ng ilang daang piso. Ginawa din nung nakautang sa kanya, katulad nung ginawa niya doon sa harapan ng hari. Pero sinakal niya, di ba? Sinakal niya yung nakautang sa kanya at magbayad ka na, pinakulong niya. Walang pagpapatawad sa puso ng taong ito. Hindi niya nakita yung pagpapatawad ng hari sa kanya. Hindi niya nakita kung gaano binigyan siya ng mercy ng haring ito. Hindi siya nagbigay ng mercy doon sa nakautang lang sa kanya ng 100 piso. Mga kapatid, kaya nga, para pala makapasok in the kingdom of God, kailangan nating tignan yung ating mga sarili. Nagpapatawad pa tayo? Ano ba yung mga nagawa nating kasalanan? Paglapit natin sa Panginoon, nagkakasala tayo sa Lord, mga kapatid. Lagi-lagi yan. There's no perfect sa atin pong lahat. Mapagkunwari yung nagsasabing perfecto siya. Pero pinapatawad po tayo ng Lord. Pinapatawad tayo ng Lord. Sa loob ng iglesia, maraming mga pagkakamali na nakikita tayo sa ating mga kapatid. Pero huwag natin silang maliitin. Huwag natin silang maliitin. Mahalin natin sila. Tulungan natin silang bumangon. Dahil ganun ang magkakapatid sa loob ng iglesia. Napaka-clear ni Paul diba sa kanyang sinabi, huwag nyo namang iparamdam sa kanya, diba, na sapat na yung disiplina, pero yung iba umaalis kasi. Hindi sila nagpapatuloy. Diba? Yung mga nakakagawa ng mga imoralidad, yung mga nakakagawa ng mga mabibigat na kasalanan na ibubunyag sa loob ng iglesia, umaalis po sila. Probably they feel guilty whatsoever. May mga pinapapasok din silang mga message sa labas kasi. Pero hindi natin yon sakop, mga kapatid. Kung gusto nilang umalis sila. Pero kung gusto nilang bumalik, welcome sila. Kasi hindi naman ito iglesia ng isang tao. Iglesia ito ni Kristo. Iglesia po ng Lord ito. Church po ng Lord ito, mga kapatid. At tayo ay magkukontinue whatever come in this church. Mga kapatid, magpapatuloy tayo at magpapatawaran tayo. Ganun talaga. Huwag nating punuin yung ating puso ng hinanakit, naiipon, hanggang sa hindi ka na marunong magpatawad. Huwag nating hayaan yung puso natin na mapupuno ng revenge hanggang sa hindi ka na marunong magpatawad. Huwag nating in-nurture yun, mga kapatid. Because in-nurture natin yung puso natin na maging katulad ng isang bata. Mga kapatid, hindi madaling lumakad ng straight sa Lord. Hindi siya madali. Pero ang Lord ang magbibigay kasi ng strength. Ang Lord yung magbibigay sa atin ng pusong ito na magpapatawad sa bawat isa po sa atin. Tignan natin sa libro ng Ephesians kung ano ang sinasabi ni Paul. Mga kapatid, tungkol sa pagpapatawad. Nais kong ibahagi sa inyo na nawa ma-encourage ang bawat isa sa inyo.
Nawa, ang salita ng Lord sa libro ng Ephesians at sa libro ng Colossians ay magbibigay ng buhay sa pusong iyan at magpapasakop sa kapangyarihan ng Lord na ang pusong meron tayo, mga kapatid, ay mapupuno ng constant na pagpapatawad sa magkakapatid, sa bawat isa sa atin. Ephesians 4:17-32, sabi dito, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nauunawaan po ba natin ang lahat, mga kapatid? Ikaw, ako, ay binago na sa pamamagitan ni Kristo. So live life, mga kapatid, na ayon sa nais po ng Lord. Hindi sa nais mo, kapatid. Hindi sa nais ko, kundi sa nais ng Diyos. For you and me, ay para makapasok sa sinasabi ng Lord na kanyang kingdom. Colossians chapter 3, verse 12-17. Sabi niya, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya, at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyong pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa.
Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. In everything give thanks to the Father because, mga kapatid, He forgive you and me. Tayo na narito, mga kapatid. Pinili nating narito. Pinili nating sumide, nasa side ang ating Diyos, mga kapatid. Continue that. Mag-continue ka, kapatid. Whatever the circumstances, the Bible is very clear, very, very clear, mga kapatid. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon Hesukristo na Savior ng iyong pong buhay, manatili ka sa Kanya. Maging katulad ka ng bata. Maging mapagpakumbaba ka sa lahat ng pagkakataon ng ating pong buhay. May mga pride tayo. Minsan, may mga hidden sin. Hindi na ibubunyag sa loob ng iglesia, pero alam yan ng Ama. Diba? Alam yan ng Ama yung mga kasalanan na gagawa natin. May mga pagkakamali ang bawat isa. Napaka-clear yung sinabi ni Paul at saka yung sinabi ni Paul sa dalawang iglesia na ito, mga kapatid. So as in this church, God is telling you and me in this church, mga kapatid, sa gabing ito, na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin, magmamahalan tayo. Magpapatawaran tayo. Whatever this church will come, saan man tayo dalhin ng iglesyang ito, saan man aabot yung iglesyang ito, mga kapatid, magmamahalan tayo. Mamahalin kita. Mamahalin ninyo ako, mga kapatid. Magmamahalan ang bawat isa sa atin. Magpapatawaran, magtitignanan, magtuturuan. Mag-e-encourage siya sa bawat isa. Magko-comfortan sa bawat isa. Kasi pamilya tayo ni Kristo. Huwag mong ipagkait ang sarili mo sa iba. Kasi kung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, si Kristo na ang nandyan, hindi na ikaw. Hindi na tayo, mga kapatid. Huwag mong ipagkait ang sarili mo sa iglesia. Huwag nating ipagkait ang sarili natin sa gawain ng iglesia. Huwag nating i-prioritize ang gawain ng kahit na sino. I-priority natin ang gawain ng Lord. Huwag nating sabihin, saka na lang po, pag ready na ako. Now is the time to be ready, mga kapatid. Now is the time na ibigay natin yung sarili natin sa Lord. Hindi mo alam, hindi ko alam ang mangyayari bukas. Maaaring mamamatay na ako bukas, maaaring mamamatay ka na bukas. O kaya mamaya, hindi natin alam ang span ng buhay ng bawat isa. Mga kapatid, sapat na lamang ba yung tinanggap mo lang ng Diyos pero wala kang ginawa habang ikaw ay narito sa lupa? Sapat na ba yun sa iyo, kapatid? Nahaharap ka sa Diyos Ama. Lord, tinanggap kita. Pero sasabihin ng Ama, anak, anong ginawa mo sa lupa? Hindi ko lang pinatawad yung kapatid ko. Sakit. Kanyang ginawa. But to remind each and every one, mga kapatid, sa milyong-milyong tao
sa balat ng lupa. Pinili ka. Hindi ka pa naisisilang, hindi pa ako isinisilang sa mundong ibabaw. Pinili ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pinatawad ka, ako, magpatawaran tayo, mag-ibigan tayo, magmahalan tayo, mga kapatid. Tayo ay may iba't ibang ugali. May mga weaknesses tayo. May mga kalakasan ng bawat isa sa atin. Pero huwag nating i-give up ang mga kapatid. Maging encouragement, katulad nga ng turo ng Lord, di ba? Na maging katulad ng isang bata. Maging humble. Dumipende sa Panginoon. Huwag kang maging arrogante. I-deal mo yung mga kasalanan sa loob ng iglesia. Huwag kang maging quiet lang in talking about sin. Deal it. Deal it with wisdom coming from Lord. Deal it with love coming from the Lord. At higit sa lahat, mga kapatid, hayaan natin ang Lord na gumalaw sa ating pong buhay. Huwag ko kontra-kontra sa nais po ng Lord. Kasi ang nais ng Lord, katulad ng shinare po ni Pastora sa atin, ang nais niya hindi ka mawala. Kapatid, yun ang nais niya. Kaya mapiliin po natin ang Lord. Kasi sa kanyang presensya, mga kapatid, may pagpapala. Sa kanyang presensya, sa kanyang mga kamay, mga kapatid, nandun ang lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng mga bagay na iyon. Satisfaction, peace, love, comfort. Sa Diyos mo lamang yung matatagpuan. You cannot find it with your friends. Happiness? No. You cannot find it in your friends. You cannot find it outside sa comfort zone ng Lord. Only in the fence of God, mga kapatid, matatagpuan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na comfort. At sa pamilyang ito, mga kapatid, kung sinasabi natin tayo ay pamilya ni Kristo, nandito yun. Nandito yun. Kaya nga, turuan natin sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu na nananahan sa inyo at sa akin, na maging katulad ng isang bata. Habang tayo lumalakad, mga kapatid, sa ating Christian life, magpalakasan ang bawat isa. Mag-ibigan tayo. Ibigin ninyo ang bawat isa. Ibigin natin ang bawat isa. Dahil sa libu-libong tao dito sa mundo, pinili tayo ng Lord bilang magkakapatid. Huwag niyong sayangin ang bagay na yan. Huwag nating sayangin ang opportunity na yan, mga kapatid, na ipinagkaloob po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At as we continue, mga kapatid, as we lay down ang lahat ng bagay sa Panginoon, whatever it is, yung puso mo na hindi naging humble, yung puso mo na naging arrogante, yung puso mo na hindi marunong magpatawad, as we enter, mga kapatid, sa ating pong prayer meeting, makipag-usap ka sa Lord. Makipag-usap tayo sa Lord as we lay down our concern. You lay down your heart to God. Maging humble tayong lahat sa paglapit sa Panginoon sa gabing ito. Ipanalangin ang bawat isa na maging malakas, maging matatag, dahil si Satan ay nandyan. He is taking an opportunity
to enter in that heart kung may nakikita siyang konting unforgiving dyan. Konting pride dyan. Satan, take that opportunity, mga kapatid, sa buhay po natin. In this church, si Satan nandyan lang. Nakikita niya yung mga opportunity na pwede niyang pasukan. But tonight, as we go on, sa ating pananalangin, paglapit sa Panginoon, pour out your heart to God. Let us pour out our heart to God, mga kapatid, na maging malakas ang bawat isa. Maging matatag ang bawat isa. Na walang opportunity si Satan na sirain ka. Sirain ang iglesyang ito. God can only move His power, mga kapatid, if there's no pride, if there's no something, mga kapatid, sa ating pong mga buhay.